So ayan na, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay ha, blessed Sunday morning po sa ating lahat. I mean, hindi na morning kasi mag-aalas 12 na. It's a blessed Sunday po sa ating lahat. Wala po akong kasama ngayon doon kaya napag-isip-isip ko na mag-rides muna. Ewan ko kung saan ako mapupunta pero isa lang sigurado. Part pa din po ito ng work ko. I want to pick some topic na medyo ayos na din tignan. Alam nyo dito, kahit umiinit siya malamig pa din. Basically, may na-receive na naman akong update ni Google, yung weather. Nasa 23 degrees pa din nata. Grabe, umiinit pero ganun yung kalamig. Kita mo yung nasa harap ko. Nakasapatos, na halos kompleto na. Pero bakit siya naka-sombrero? Okay na sana eh. Kaso naka-sombrero, dapat naka-helmet siya no? Kasi mas safety pag naka-helmet ka. Okay guys, sa mga makakapanood nga pala nito, feel free, feel free po na mag-comment po kayo kasi yung last views natin, ay yung last video na yung upload ko. Although it was the I thought second or third video na in-upload ko. Umani na po siya ng 100 plus na views and thankful po ako doon. Maraming salamat po. What's going on here? Province na ng Ifugao pero ba't may traffic? Bagay, di naman nabago. Basta dito talaga karamihan traffic eh. Kaya pala traffic. Kasi one way lang po siya. Uy, taekwondo? Kaya ba nagdamag? Naghanap ko tagyay. They're wearing dobos. Dobok. Is it taekwondo? Tanong kaya tayo dun mamaya. Bayan ng Tumawini. Ay, gago taekwondo! Bandits. Sir, maling damag? Naganap video ba ba? Naganap video ba yan ti gymnasium? Tournament? Uy, sana all.
Oo, legit nga, taekwondo. Uy, sana all. Hey, kuya, thank you. Hey guys, may pa-tournament pala dito ng taekwondo. Hindi ko alam yun. Para sa mga di nakakaalam, yung taekwondo ay isa pang sports na kung saan isa po siyang combat sport na open po sa paaralan. Kasi marami po kasi combat sport na hindi po open sa paaralan. Bakit? Kasi masyadong delikado. Sana makakakuha ako ng motor ko na sarili ko. It sucks. It sucks. Alam nyo dito sa Ifugao, pansin ko lang kasi hindi po ako Ifugao Pero nandito lang po kasi ako sa Ifugao kasi dito ako nagtatrabaho. Pansin ko lang dito sa Ifugao, alos karamihan dito, walang disiplina sa daan eh. Papasok sila kung gusto nila, ikakat nila kung gusto nila. At minsan, mag-uusap sila. Yung tipong wala ka nang madadaanan. Yun lang napapansin ko dito eh. Maling-mali. Kasi ba't sila mag-uusap sa gitna? Ba't sila mag-uusap sa daan? Kung mag-uusap sila, i-parking nila. Para may madadaanan tayo, di ba? Kasi we are all ano ba tawag? We are all users of the road. Ganun ba? Basta lahat tayo gumagamit ng daan. Hindi lang sila. Paano pag may emergency yung nasa likuran nila, yung sumusunod sa kanila? Paano kung may emergency ang pupuntahan nun? Eh di wala na. Di ba? Ewan ko. Baka siguro magkukwit na ako sa job ko na to. Okay, sa trabaho ko dito sa Ifugao. Baka magkukwit na ako. Until ko na lang siguro ako dito, mga January or February. And pag nag-quit ako dito siguro, minsanan na ako mag-focus dito sa vlogging. Mag-focus siguro ako sa pag-vlog. Pero syempre, 'di ba, hindi naman tayo kaagad kikita ng pera kung hindi natin na-meet yung goal. I mean, goal ni YouTube. Pag di natin na-meet yung standard niya, hindi tayo kaagad kikita. Kaya wala din akong passive income. Kaya ang iniisip ko, mga this December, pagka-uwi ko sa bahay, mag-set up siguro ako ng miner. I mean, Bitcoin miner. Para may extra income ako. Kasi kung wala akong extra income, pag wala akong extra income, saan ako kukuha ng gagamitin ko? 'Di ba? It sucks.
Depende na rin siguro ano yung mga motor na makikita ko pagka uwi ko. Kasi bibitawan ko na itong motor na to eh. Bakit? Hindi ako kontento. Pero sa akin mababa yung motor na to. Hindi yung height yung mababa. Kundi yung dito quality. I mean, oo, hindi ako mabilis magpatakbo kasi delikado rito. Pero kasi pagdating sa highways, lalo na yung mga 4 lanes, 6 lanes, 8 lanes, yung mga ganun, ang sarap magpatakbo. Hindi yung ganito na kurba-kurbada. Sarap magpatakbo pag nasa wakon ka na. Sarap magpatakbo pero kasi ito, although hindi ko na ita-travel to pauwi pero nung ginamit ko kasi yung ano tawag na ito, yung motor ng manager namin kasi pareho lang kami ng probinsyang inuuwian. Nung ginamit ko kasi yun, sinubukan ko siyang i-top speed. Okay. So, syempre, kapag stop speed, dun ka sa maliwalas. I mean, dito ata ako sa cordon nun eh. If I'm not mistaken, cordon ata ako nun. Trinay ko siyang mag-top speed, guys. And, okay naman na. Umabot naman ng 120. Pero para sa akin, kulang eh. Hindi ako kontento sa ganong speed. Okay, nung nasa bahay kasi ako ng tito ko, pinagamit sa akin yung motor. Doon ko unang naranasan mag 200 km per hour. Grabe no? And 200 km per an hour. Ganun ang inabot nun. Pero sa 200 km per hour na yun, napaminor din ako. Kasi naisip ko, kung matutumba ako doon, huling hininga ko na yun. Kasi sa sobrang bilis nun, malabo na ako mabuhay pag na-discrash. Ayun, napaminor ako. Pero yung 120 km per an hour kasi, 120 kph, kilometer per hour, di ako kontento eh. Lalo na pag emergency talaga. Yung motor sa bahay, okay, hindi siya kabilisan. Pero maabot siya ng 140, 150, ganun. Yung motor noon sa bahay. Kaso, kinuha ng tito ko, pinahuli. Hiniram ba naman yung motor, tapos iiwan yung ORCR? Eh di nahuli. Kaya niisip ko, hanap ako ng motor na swak pa din. Kasi not all of us kasi maraming pera. Sakto lang yung pera ko. So, maghahanap-hanap ako ng mapagbibilihan ko ng pera. Maghahanap ako ng mapagbibilihan ko ng motor, hindi ng pera. Grabe medyo nakaka-irita din no na hindi mo nagagawa yung mga nagagawa nila. It sucks. Di ka lang siguro pansin pero naumay na din ako eh. Gusto kong mag-focus dito sa vlogging sa YouTube pero
Di ko magawa-gawa eh. Wala akong pera. Pag nag-quit ako sa job ko and wala akong pera, useless. Alam nyo kasi guys, mahirap ang may boss. Kaya nga nagsimula akong mag-YouTube para kapag sakaling kikita na ako, pwede na ako mag-quit sa job ko. And stable na yung kita ko sa YouTube, maaari na ako mag-quit. Hindi sa nagdadrama ako. Pero mahirap talaga. Hindi sa nagdadrama ako, pero mahirap talaga yung trabaho ka. Lalo na sa akin, nasanay ako na nasa comfort zone. Kaya pag step out ko sa comfort zone ko, nahirapan na ako mag-adjust. Imagine, 3 months na ako sa trabahong to, pero nag-a-adjust pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko. Ang hirap eh. Tulungan niyo ako guys. Hirap. Ang hirap. Ang hirap mag-decide. Ang hirap magsimula. So sa bagay, kaya ko siguro to. Konting tiis lang. Siguro kung hindi magkakaproblema, tatagal ako rito. Pero kasi ang hirap eh. Alam niyo yung hindi ko kinakaya. Yung mag-handle ng mga tao. I can't afford to handle a person. Ni isang tao nga kapag nakikipagsumbatan sa akin or inaaway ako. Or yung balak makipag-away sa akin. Umaalis ako. You know why? I can't afford to handle people. Hindi ko kaya. Pero syempre, tao lang naman ako. Okay, yung mga kasama ko, they are taon na sila sa nagtatrabaho eh. Ako nagsisimula pa lang. Yung isa naiintindihan niya pinagdadaanan ko.
But most of them, kalimutan mo na. Hindi nila alam kung ano pinagdadaanan ko. Siguro pinanganak silang mayaman, pinanganak silang matalino. Oo kasi, wala sa akin lahat eh. Ang meron lang ako yung nasa taas. Tama na ang drama, naiiyak na ako.